Magandang araw po sa inyong lahat. Sinasabi po sa Bible in Mark 16:15 and it says, "Go ye and spread the gospel." Iyan po yung kasabihan ngayon na ituturing nating focus ng topic ng araw na ito because we will talk about evangelism. And today, I'm very happy, very glad na yung panauhin po nga natin ngayon ay isang tinuturing kong nanay dito sa Norway. Siya po yung naging gabayan ko kung paano ako nakapunta sa church. At the same time, tinulungan niya rin po ako na makapunta po sa Bible school until I finish. And I'm sure marami po pong kwento na masasabi kong she has been a blessing to me. Right now, we have here Nanay Justina G. Ford. Welcome po. Hi, May. Napakalaking karangalan na maging panauhin kami ngayon dito upang maibigay ko ang aking karanasan bilang mananampalataya dito sa issue na ito. Amen. At kasama po ni Nanay Tina ngayon si Albert Tansinsin, kaisa-isang anak po ni Nanay Tina. Albert, welcome to our show. Hello, thank you for inviting us. Yes, mamaya po, marami po akong itatanong sa inyo tungkol po sa evangelism. Paano nyo kinukumbinsi yung mga tao para mapalapit sa Panginoon? But for now, panoorin po natin ang video na para sa inyo. You came to earth to free
kanina sinabi ko sa inyo na we will learn on how to evangelize. Alam niyo po, sa totoo lang, ngayong panahon na ito, hindi na maraming, they're not so very keen sa pag-i-evangelize. Kasi po, syempre, sino ba naman may gustong mapapahiya ka sa tao pag kinukwento mo ang Panginoon? But I have here the very, energetic at saka walang humpay. Kahit na magbisita sa Pilipinas, ganun pa rin. Nanay Tina, bakit po ginagawa niyo ang bagay na ito? Ano po ba yung sinabi ng Panginoon sa inyo at you're still unstoppable until this time? Una sa lahat, May, siyempre dahil sa talagang tinuruan tayong magmahal ng Panginoon. Una siya yung nagmahal sa atin at tinuruan niya tayo rin na mahalin natin siya. Ang pagmamahal na yan ay unconditional. Kaya ko nagagawa ito dahil sa ibinibigay niyang pagmamahal sa akin, yung strength at pagmamahal ko sa aking kapwa. Kaya ako nagagawa lahat ng ito dahil sa mahal na mahal ko talaga ang Diyos. Amen. Kailangan kong gamitin kung ano yung talagang ibinigay ng Panginoon na gift sa akin. Alam ko kasi na yun ang talagang tawag niya sa akin eh. Nararamdaman ko talaga dahil sa every time na magbasa ako ng Bible, talagang dinadala niya lagi ako sa evangelism. And I can really feel it na talagang yun ang calling niya sa akin. Amen. At kagalakan ko yun bilang isang mananampalataya. Hallelujah. Amen. Yes. Albert, ano naman ang, alam ko kasi, ikaw naman na hindi talaga sa evangelism, but you're member din ng praise and worship. Napakagaling mong instrumentalista, pianist at saka lead or bass guitar. Pero, ano po ba yung nakikita mo sa nanay mo ngayon na talagang sinabi mo rin sa puso mo na gagawin ko rin yan? Yeah, isa sa mga nagustuhan ko, actually na-inspire ako na gayahin sa nanay ko, is kung paano siya mag-evangelize kasi nakikita ko sa kanya yung kung paano niya nadadala yung mga tao papunta kay Lord. Tapos, nung nasa Pilipinas kami, kaya rin ako natutong mag-gitara kasi sa lahat ng pinupuntahan namin, ako yung bit-bit niya, ako yung kasama niya na magigitara para sa mga tao. Yes, thank you. Nanay Tina, alam ko po na hindi lang evangelism yung ginagawa ninyo kasi po kahit yung bahay ninyo ngayon, mga missionaries po, pinapatira ninyo ng libre. Ano po ba talaga ang purpose nyo ngayon na kasi po punta kayo dito ngayon sa Norway tapos nagbabakasyon na rin kayo sa Pilipinas, you're in your retirement age na po ngayon. Ano pa po ba yung nasa isip nyo talaga na gagawin nyo? Wala, ang talagang nasa puso ko na gagawin ay yun pa rin tawag ng Diyos sa buhay ko. Wala, yun kasi ang talagang alam ko na ibinigay niya na gagawin ko habang buhay. Kaya sisikapin ko sa biyaya lang ng Panginoon na talagang sisikapin kong magdala ng kaluluwa kung saan ako dinala ng Panginoon na church. At kahit din hindi sa Norway, kahit saan, dahil hindi naman tayo naglilingkod sa tao. Lilingkod tayo sa Panginoon, kaya kahit na anong saan lugar, talagang it is already in my heart na talagang i-share ko yon si Jesus Christ lamang. Amen. Amen. Albert, I know you're married and you have one son, right? Mhm. Ano naman yung next goal in life mo? Kasi ngayon magba-Bible school ka. Anong plan mo dito sa Norway? Siguro first na plano ko is to have my wife and my son dito sa Norway. Kasi nga, since may bahay na kami matitirhan, gusto ko sanang madala rin sila kasi I want them to enjoy kung ano yung na-enjoy ko ngayon dito. Lalo na yung pagsaserve ko kay Lord. Tsaka lumaki ang anak ko na nakikita niya. Hindi lang ako, pati yung nanay ko na nagsiserve kay Lord kasi magandang halimbawa yun para sa kanya. Amen. Alam ko po, speaking of pagpapalaki, alam ko you have a son now, but gusto kong malaman mamaya kung paano ka pinalaki ng nanay mo. It has been very successful kasi kitang-kita naman sa'yo, di ba? Pero magbabalik tayo niyan, mamaya na itatanong ko yan. Bayanan niyo po yung pagbabalik namin.
paano ako naging born again Christian, naalala ko, dahilan ito sa isang libro na nabasa ko. And after that, napunta ako sa isang church. Andoon ko lang talaga naintindihan at na receive si Lord Jesus na may conviction sa puso. Doon. Naging born again Christian ako noong March 2009. Tumutulong ako sa mga gawain, halimbawa na lang sa cell group, ako yung nagiging speaker. Ginagawa ko rin yung sa media ngayon. At saka minsan nagluluto ako para sa kantin, sale ng food. Yun. Anong mga pagbabago nung tinanggap ko yung Panginoon? Marami. Especially the way I think. Kasi dati, ang naiisip ko lagi yung mga negatibong mga isipin. Then, nung natanggap ko na yung Panginoon, it turns na sa lahat ng mga negatibong naiisip ko, it turns to positive. Naalala ko, yung nandoon ako sa Denmark, dati kasi naging au pair ako doon. Ngayon, hindi mabait yung amo ko, kaya umalis ako doon sa bahay na pinagtatrabuhan ko. Wala akong amo na nakita for 3 months and mai-expire na yung visa ko for 1 week only. And then, nung na-expire na siya, pumunta ako sa politik kasi hindi ko pa natatakan yung passport ko para sa visa. And then, praise God kasi sinabi nung nagtatrabaho doon na pwede itong itatatak ko sa iyo, pwede hanggang hindi ka makakahanap ng amo, pwede ka pa rin magstay dito sa Denmark. Kaya yun, I think it's a big testimony sa buhay ko. I-open lang nila yung heart nila. Si Lord na mismo ang magre-reveal kung sino ba talaga siya at yung katotohanan sa buhay at about sa kang Jesucristo. Kung masaya ako sa being a Christian, syempre oo, masayang-masaya kasi nagbago lahat na ang buhay ko simula nung naging Christian ako. And marami na akong ngayong ginagawa sa church, marami akong mga na-experience na dati hindi ko na-experience, maraming mga opportunity na dumadating sa buhay ko na kung hindi siguro ako naging Christian, hindi ko ma-experience. Hello po sa inyo ulit. Kanina sabi ko, tinatanong ko kayo kung puro ba talaga feeling good and happiness yung mararamdaman natin pag nag-evangelize tayo. Well, ito po'y talagang totoong experience ni Nanay Tina. Alam ko po hindi ganon ang parati nating nararanasan. Kwentuhan nyo naman po kami kung ano ang mga karanasan ninyo na during, especially ang tao'y talagang ayaw kang pansinin pag nag-evangelize po kayo. Hindi madali, pero masaya. Kasi sa pag-evangelize, una sa lahat, you have your decision. Mag-decide ka talaga kung na i-serve mo talaga si God. So that is really my decision to go and preach the gospel. So whatever the risks, I have to take it. At yun nga ang mga nararanasan ko, may masaya, mayroon din malungkot. Kasi masaya kapag na-encourage mo ang tao at tumanggap sila sa Panginoon. At higit sa lahat kapag nadala mo sa Panginoon, sa church. Amen. Pero, meron din talagang trials dahil sa
mag-reject sila kay God, di ba? Masakit nga yun. Pero doon naman tayo tumatatag eh. Kapag may mga negative, may purpose si God yun, to make us stronger sa ating faith. Para dun ka, siyempre, pagka nag-fail ka, isipin mo ngayon kung paano ka magiging mas effective sa mga susunod pa na mga araw na mag-evangelize ka. So, yun ang nagiging strength ko. Although talagang masakit, pero masaya dahil nagiging stronger. Amen. Speaking of strength, Albert, alam ko kasi sa bahay ninyo ngayon na marami kayong pinapatirang mga missionaries and those also students na nangangailangan talaga ng matitirhan. And it's not easy as well na, 'di ba, lumalabas ka, nagmi-minister ka, you're also going to work and school. Pag-uwi mo sa bahay mo, marami pa rin naghihintay sa inyo that waiting for you to have a fellowship. Paano mo naman kinikerry yan? Usually kapag umuwi kami sa bahay, ang ginagawa namin, we sing, lalo na worship songs, tapos iniipon namin silang lahat. And then, nagbabasa si Mami ang nag-lead kasi sa amin usually. Nagbabasa siya ng a verse or two, and then, ine-explain niya, tapos mag-worship kami. Yun yung usually na ginagawa namin sa bahay pagdating namin. Kasi marami rin, yun nga, halos Bible school din lahat ng mga nakatira sa bahay. So, lahat sabik kay Lord pag dumarating kami. Amen. Nanay Tina, speaking of discipleship, meron din po ba kayong nasa puso na talagang turuan ng gift ninyo, or you are praying for those people as well to follow you? Yeah. Of course, nasa puso natin yan dahil sa hindi naman tayo, alam natin na merong hangganan ang buhay natin. At ang unang-unang nasa puso ko talaga na ma-disciple ko, of course, ang aking anak. Siya talaga yung ipinagpre-pray ko na ma-follow niya yung footsteps ko. And of course, I believe naman doon sa mga na-sharean ko, ay lagi naman natin kasama sila sa mga ginagawang mga fellowship. At alam ko na meron si Lord ang kumakatok sa kanila, nangungusap sa kanila na sila na mismo yung makakakuha kung ano yung gift na yon. And I'm praying for them because I know na talaga ang Diyos ay mangungusap talaga sa kanila. Dahil kailangan ito Dahil hindi na, alam mo naman yung ating mga edad. Siyempre, alam mo yung age natin, hindi limited lang tayo. At ngayon po, tatanungin ko si Albert kung ang mga naging karanasan niya doon sa Pilipinas nung nagbakasyon po siya doon ng last month po ba yun? Yeah, almost 1 month ago. Yes. Ano po ba yung mga ginawa ninyo doon? Because I see some of the pictures that you're having really a big fellowship. Kwentuhan nyo naman kami. Yes. Pagdating ko sa Pilipinas, may mga na-establish ng gawain doon. Kasi nauna yung mother ko and si daddy pumunta sa Pilipinas. Pagdating ko doon, sinuportahan ko kung ano yung naumpisan nila. So, ang ginawa namin, sa Bible study, ako yung nagigitara. Kuminsan nag-share, kuminsan sinasamahan namin yung mga tao papunta sa church. So, ang gawain namin is talagang i-reach out yung mga tao at dalhin doon sa church para mas makilala nila ang Panginoon. Amen. Nanay Tina, nung umuwi po kayo, sino pong kasama ninyo? Siyempre walang iba kundi ang aking mahal na asawa, si Eric. At siya yung talagang napaka-init sa Panginoon. Siya yung nag-support sa akin. Full support, lalo na sa pinansyal. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil sa Kanya, biyaya na Lord, siya yung binigay talaga ng Diyos sa akin para masunod at magawa yung talagang plano ng Panginoon sa aking pag-ebanghelyo. Amen. Albert, do you think ang plan ng Panginoon sa'yo is not just to be in the music team or not just to be in the evangelism? Meron bang desire yan sa puso mo na magiging pastor? Yes, actually, hindi naman sa siguro maging pastor, but
But kung talagang ibibigay sa akin ni Lord yung position na yun, bakit ko naman tatanggihan? Nasa puso ko talaga na mag-serve kay Lord noon pa, nung nasa Pilipinas pa ako. Trinay ko pumasok sa Bible school, kaso lang hindi natuloy. And then pumunta ako dito, nag-aaral ako ngayon ng Norwegian course, pero andito naman tayo sa Bible school. So, I think merong message na binibigay si Lord para sa akin. So, kung ano man yun, whatever the future is, susundin ko kung ano yung will ni God para sa akin. Amen. God's plan is not to harm us. It's always for good for us. Hindi lang natin minsan maiintindihan, but I'm sure in the future we will realize. Nanay Tina, alam ko po meron kayong mga talagang espesyal na bersikulo at mga binabasa niyo po sa mga taong na-evangelize po ninyo. At gusto ko pong basahin ninyo ang napaka-importante para po sa inyo. Yeah. Sa totoo lang, may kung talagang mag-evangelize tayo, kailangan talagang mag-imbak sa ating puso at isipan ng mga bersikulo, no? Pero ito lamang ang talagang hindi mawala during the time na mag-evangelize ako dito sa John 14:6. At sinasabi niya dito na sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ito yung talagang lagi kong ibinibigay sa mga sinesharean ko. Marami pa, pero ito ay hindi mawawala. Hindi nawawala. Kaya napaka-powerful kasi alam naman natin, the Word of God is so powerful Amen. and alive. Yeah. Albert, is it advantage na magkakaroon ka na meron kang nanay na very strong sa Panginoon? Ang answer ko dyan ay, syempre, yes. Kasi nasubukan ko na rin dati na yung mother ko, si Mami, marami kaming karanasan na nangyari na hindi maganda nung mga nakaraan. But then, when she became born again, nakita ko lahat ng pagbabago at masasabi kong maganda ang nangyari sa amin na yun. Amen. Yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin. Amen. Thank you very much, Albert at Nanay Tina. Thank you very much sa oras po ninyo na binigay sa amin sa show po namin dito. We've learned a lot from you, how to evangelize, and your experiences as well. Ayan po, I know, marami po kayong natutunan. And gusto ko lang pong sabihin that because God loves us so much, He take away our sins. He saved us. At the same time, may purpose po ang Panginoon why we are still here, why we have a life, why we are enjoying it. Pero may sinabi po siya sa atin, go and spread the gospel, go and spread the good news. Para po hindi lang tayo ang masave, para na rin po yung sanlibutan. I know, God loves us so much and He wants us to do that. And I know you too has the desire in your heart to evangelize, to bring souls to God. And I believe in you and that you will do that through the grace of God. Galing po sa amin dito sa Oslo International Bible College, maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa amin.